78 entry ang pumasok para sa iba't ibang kategorya sa isinagawa nating Search for Best Design for Plaque, Trophy, Medal, and Token na ang mananalo ang siyang magiging official design para sa mga nabanggit. At noong Oktubre 1, hinusgahan na ito ng mga hurado. Ang mga nanalo sa naturang patimpalak, ihahatid sa atin ni Randy Digma. Matapos ang serye ng pagpupulong sa pagbuo ng mechanics at guidelines na pinangasiwaan ng komite sa pamumuno ni PA Angel Saulong, pinili na ang pinakamagandang disenyo sa inilunsad kamakailan ng pamahalaang panlalawigan na Search for Best Design for Trophy, Plaque, Medal, and Token sa layuning magkaroon ng opisyal na simbolo ng karangalan ang pamahalaang panlalawigan para sa mga natatanging Mindoreño na may galing at kakayahan sa iba't ibang larangan. Sa naturang patimpalak, pumili muna ang mga hurado ng finalists sa iba't ibang kategorya mula sa 78 entries na pumasok. Mula sa mga finalists, saka pumili ang mga hurado ng nangunang 3 sa bawat kategorya. Ang mga sumusunod ang naging resulta ng final judging na sinagawa noong unang araw ng Oktubre. Para sa tropeyo, ang likhang disenyo ni Aristides Luterio Sr. ang nakakuha ng unang pwesto. Pumangalawa ang gawa ni Efren Garciliano at ikatlo si Juriel Huel. Para naman sa medalya, nakuha ni Efren Garciliano ang unang pwesto. Pumangalawa ang kay Aristides Luterio at pangatlo ang kay Andro Cacho. Para sa plaque, nasa unang pwesto ang disenyo ni Aristides Luterio Sr., pangalawa ang kay Barbie Jane Atienza at ikatlo ang kay Mark J. Bambao. At para naman sa disenyo ng token o memento, unang pwesto ang disenyo ni Aristides Luterio Sr., pangalawa si Efren Garciliano at ikatlo si Sandro Cacho. Tatanggap ang mga nanalo ng premyong 10,000 pesos para sa first prize, 3,000 para sa second prize at 2,000 para sa third prize sa bawat kategorya. Nagsilbing mga hurado ng nabanggit na patimpalak sina dating DepEd Social Studies Supervisor Dr. Felipe Chan, Minscat Calapan City Campus School Administrator Emilito Matunan, TVNet Director Ginoong Oseas Navarro at Ginoong Christopher Arellano ng JJ Leido. Naging pamantayan sa pagpili ng nanalong obra ang mga sumusunod: originality 40%, symbolic 25%, relevance to the theme, yaman at galing ng Oriental Mindoro 25% at visual impact 10%. Ang search committee ng naturang patimpalak ay pinangasiwaan ni Provincial Administrator Angel M. Saulong bilang chairman, miyembro sina PGOM Consultant Dr. Nelson Vinaplor, Provincial Legal Officer Attorney Christine Suarez, Provincial Sports Coordinator Roberto Mendoza, PESO Manager Antonio Magnaye Jr., Enro May Kumig at OIC Provincial Information Office Maria Fe de Leon. Randy Digma, KPSM. Noong ding Oktubre 1, binuksan na ang pagdiriwang ng natatanging buwan para sa preserbasyon at konserbasyon ng mga tamaraw sa isla ng Mindoro. Ang okasyong ito ay muling magpapasigla sa kahalagahan sa pagpapahalaga sa mga endemic species ng flora at fauna o iyong mga natatanging hayop at halaman na dito lamang sa isla ng Mindoro matatagpuan. May report si Randy Digma. Formal nang sinimulan ang isang buwang pagdiriwang ng buwan ng Tamaraw na inihayag pagkatapos ng flag ceremony na nilahukan ng mga kawani ng Kapitolyo noong nakarang Lunes, Oktubre 1. Bilang pagsuporta sa formal na pagsimula ng selebrasyon, ipinahayag sa naturang flag ceremony ang pakikiisa at pagpapaalala na ito ay dapat gunitain ng mga Mindoreño kaakibat ang responsibilidad na pangalagaan at mas paramihin pa ang bilang ng Tamaraw na tanging dito lamang sa lalawigan ng Oriental Mindoro matatagpuan. Magugunitang taon-taon sa tuwing sasapit ang buwang ito, simula na maaprobahan noong October 14, 2002 ang Proclamation No. 273 na nagsasaad na ang buwan ng Oktubre ay idiniklara bilang Special Month for the Conservation and Protection of Tamaraws in Mindoro. Nakatuon naman ngayong taong 2012 ang pagdiriwang sa temang 327 Tamaraw ng Mindoro sa gisag ng bawat Pilipino, pangalagaan at pararamihin ito. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng motorcade na sinagawa pagkatapos ng flag ceremony. Kabilang naman sa mga nakalinyang gawain ang day camp at Tamaraw Gene Pool sa iba't ibang paaralan sa Occidental Mindoro. Bio Camp sa Tamaraw Gene Pool, Manuot, Rizal, Occidental Mindoro, Teachers Training on Biodiversity sa Calapan City, at Bio Quiz at Poster Making Contests na nakatakdang isagawa sa Kapitolyo sa ika-25 na Oktubre.
Magkakatuwang naman sa gawain ng pamahalang panlalawigan, ENRO, DNR Penro, the Association of Mindoreños, Mindoro Biodiversity Foundation Incorporated, Shell Pilipinas Foundation, Malampaya Foundation Incorporated at Bikers Group. Randy Digma, KPSM. Sa isang pamilya, masarap daw ang pakiramdam ng may sariling bahay. Ganito ngayon ang nararamdaman ng mga kawani ng Register of Deeds na kamakailan lamang ay pinasinayaan ang bago nilang gusali na matatagpuan ngayon sa may barangay Santa Isabel. Narito ang report. In his own life, Christ Jesus clearly showed us the dignity of labor. When he became incarnate, the word of the Father was known as the carpenter's son, willingly worked with the tools of his trade. By working with his own hands, he had transformed toil from being an inherited curse of sin into a source of blessings. If we do our work well, whatever it may be, and operate to God, we purify ourselves, and through the labor of our hands and minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that joined to Christ the Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then and pray that He will shower His blessings on all who will work in this place. Ang pagkakaroon ng sariling gusali para sa Register of Deeds sa isang patunay na maganda na ngayon ang takbo ng mga programa ng pamahalaan, dahilan kaya napagtutuunan na ng pansin ang mga pangangailangan tulad ng pagpapatayo ng mga bagong gusali. Ito ang binigyan diin ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na maging panauhin sa pagpapasinaya sa bagong gusali ng Register of Deeds na matatagpuan ngayon sa Barangay Santa Isabel. Sana ngayon pa lang talaga magtulong-tulong tayo. Meron tayong window ang 2016 to do na. Napakaganda ng takbo ng ekonomiya. Kahit saan ka pumunta, napakaganda. Kita mo yung construction boom. Lahat ng probinsya, magugulat ka. Akala mo, kalapan lang ang ganito. Hindi. Kahit saan ka pumunta sa buong Pilipinas ngayon, yung construction tuloy-tuloy. Yung confidence ng international community nasa atin. Aba, samantalahin po natin to, gawin natin yung pwede natin gawin. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, huwag na natin ipagpabukas. Magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo. And we will never go wrong. Sigurado ko sa inyo, mapapaganda pa natin itong opisina nito kapag tayo ay magkakasama at nag-uusap-usap at nagkakasundo. Sinang-ayunan din ni LRA Administrator Eulalio Diaz III, panauhing pandangal ang tinura ng puno lalawigan at sinabing mapalad ang kasalukuyang administrasyon sa pagkakaroon ng ganitong mga pagbabago. Dito sa ating ginagawa ngayon, na naka-online tayo, yan ay nagdudugtong-dugtong na ngayon. Hindi, dadating ang panahon, hindi na tayo kailangan pumunta. Kung magtatransact lang tayo sa Manila, dito pwede natin gawin pagka naka-online tayo. At yan gagawin mo natin yan during the term of the President. Pero kailangan mo tayo mag-adjust ngayon. Mag-adjust tayo dahil yan ho ang kailangan sa ating mga panahon ngayon. At we have to be proud that these things that we have initiated is part of the LRA history. We have to be proud that it happened during our time. And later on, pag dumating na ho yung panahon na hindi na maalala ni Governor, dahil 50 years from now, magre-renegotiate tayo. Saan ho, kilala pa tayo ni Governor pagka renegotiation ho tayo ng ating use of act dito. At nandito pa tayo. Hopefully nandito pa tayo lahat. Babanggitin na ho natin. Go! Di ba sabi mo, dapat pag kumatok, alam natin kung tayo tayo ba yun? O bakit ba tayo? Pababa ba yan? Well, hopefully by that time, we can just sit down and say, it happened during our time. Go. Hiniling naman ni 2nd District Congressman Reynaldo Umali na magkaroon din ng katulad na gusali sa ikalawang distrito na anyay malaki ang maitutulong sa mga mamamayan dito na nangangailangan ng serbisyong kanilang ipinagkakaloob. Karangalan namang maituturing ng pamahalaan lungsod ng Calapan ang pagkakaroon ng ganitong gusali sa kanilang nasasakupan, ang ipinahatid na mensahe ni Mayor Salvador Liachon.
Maliban sa mga nabanggit, sumaksi rin sa okasyon si Schools Division Superintendent Estrelita Dolor, Attorney Pepito Mortel, Provincial Legal Officer Attorney Christine Suarez at mga kawani ng naturang tanggapan. Samantala tumuloy si Governor Umali sa Minskat kung saan nanumpas sa tungkulin ang mga bagong opisyal ng STEP sa ginanap na First Step Convention kung saan kinilala rin ang malaking ambag niya sa pagpapaunlad nito. Hindi maikakaila na ramdam na ng lahat ang tinatawag na climate change. At hindi nakaligtas dito ang mga lumahok sa alay lakad ngayong taon kung saan sa kasagsagan ng paglalakad ay bumuhos ang ulan. Bagamat ang iba ay humanap ng masisilungan dahil sa malakas na ulan, ang karamihan naman ay dumiretso sa paglalakad. Ang dahilan, diretso pa rin ang paglalakad ni na Governor Umali at Provincial Administrator Saulong na nanguna sa gawaing ito. Subalit pagdating sa Kapitolyo, nang simula na ang programa, bagamat umuulan pa rin ay nagtiyaga silang manatili dahil sa nakita ng mga itong pag-ulan din ng papremyo para sa raffle draw. Ang detalye ihahatid sa atin ni Ana Marie Reyes. Hindi napigil ng malakas na buhos ng ulan ang masiding pagnanais ng bawat mamamayang Mindoreño na sumama sa taunang alay lakad noong September 28 at makiisa upang isulong ang layuning bawat takbang ng mamamayan kapakanan ng kabataan. Sa pangunguna ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na hindi alintana ang paggising ng napakaaga at pagkabasa sa malakas na ulan, naglakad ang mga opisyal at kawani ng mga tanggapan sa Kapitolyo sa pamumuno ni Provincial Administrator Angel Saulong at national government agencies, mga pulis, mga guro at mag-aaral, mga kinatawan ng iba't ibang pansibigong samahan at ilang pribadong mamamayan. Umikot ang parada sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Calapan. Pagkatapos ay dumiretso ang parada sa Kapitolyo para sa maikling programa na formal na binuksan ni Atty. Luningning Centron, Pangulo ng Alay Lakad Foundation Oriental Mindoro Chapter. Sinundan ito ng financial report ni Finance Committee Chair at Assistant Provincial Treasurer Elsie Umali at ng presentasyon ni Project Committee Chair at PSWDO Teresita Umbao ng mga scholars ng Alay Lakad Foundation. Sa kasalukuyan, 20 ang scholars ng foundation. Samantala, binigyang diin ni Governor Umali na patuloy siyang mangunguna sa pagtataguyod ng mga programang pangkabataan, partikular ang pagbibigay oportunidad na makapag-aral ang mga mahihirap subalit matatalinong kabataang mag-aaral. Tuloy-tuloy yung pagtulong natin at nakita natin yung pinupuntahan ng pondo. Meron tayong 17 scholars ngayon na nakita nyo, nagsayaw pa. Akala ko pang eskwela lang, yung pala pang PBB pa. Kaya sa inyo lahat, congratulations, ang dami nating mga prizes na nandito ngayon. Alam nyo, sinusulisit lang natin to. Pero dahil may tiwala sa atin, yung mga tao, sila ay nagdo-donate para maibigay sa inyo, para mapasaya kayo. Matapos ito, sinimulan na ang inaabangang pamimigay ng raffle prizes. Ngayong taon, kasabay ng buhos ng ulan ay bumahari ng papremyo na kaloob ng mga hepe ng Kapitolyo, mga tanggapan sa pamahalang nasyonal at ibang mapagkawang gawa. Ang first prize na twin-tub washing machine with dryer ay mula kay Governor Umali na napanalunan ni Neo Lantica ng Provincial Veterinary. Ang second prize na 21-inch color television set na nagmula kay Vice Governor Yumerlito Dolor ay napanalunan naman ni Ralph Vertusio ng St. Anthony College. At ang third prize na turbo broiler na kaloob ni Provincial Administrator Angel Saulong ay nakuha ni Dara Heron ng Holy Infant Academy of Calapan. Sa kabuuan, higit na masaya at matagumpay ang taunang alay lakad ngayong taon na isa sa mga aktibidad na magkakatuwang na itinataguyod ng iba't ibang tanggapan at mga samahan para sa iisang layuning tulungan ang mga karapat-dapat na mga kabataan.